Nagulanta ang showbiz industry at ang publiko sa pumutok na balita kaugnay sa biglang pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Nagsimulang lumabas ang ulat tungkol dito noong linggo ng gabi March 3 na kinumpirma naman ng kanyang management na PPL Entertainment Incorporated. Kinabukasan March 4, emosyonal na humarap sa publiko ang anak ni Jacqueline na si Andy Ejiman para isiwalat ang dahilan ng pagyao ng kanyang ina. Bukod pa rito, pinasalamatan ni Andy ang mga nagpaabot ng panalangin at pakikiramay sa kanyang pamilya kasunod ang apila sa publiko na igalang ang kanilang pagluluksa. Hindi rin niya kinalimutang bigyang pagpugay ang pumanaw niyang ina na inilaan ang halos buong buhay sa larangang pinili nito. Kaya sa pagkakataong ito, balikan at sariwain ang malaking kontribusyon ni Jacqueline sa industriyang kinabibilangan niya. Una ang white slavery noong 1985 sa pamamagitan ng pangbansang alagad ng sining sa pelikula na si Leno Broca na bigyan si Jacqueline ng pagkakataon na maging lead star sa pelikula nitong White Slavery. Tungkol ang pelikula sa tatlong mahirap na babaeng probinsyanang naakit sa kisig ng Kamaynilaan na kalaunan ay mahuhulog sa bitag ng pagbibinta ng laman. Sa isang panayam ni Jacqueline noong 2016, tinanaw niyang isang malaking utang na loob kay Broca ang narating niya sa industriya. Ang pangalawa ang takaw tukso noong 1987. Bagamat nagsimula bilang sexy actress, pinatunayan pa rin ni Jacqueline ang kanyang husay sa pag-arte. Una niyang nasungkit sa pelikulang Takaw Tukso ang parangal na Best Actress na iginawad noong 1987. Ang pangatlo ay ang Floor Contemplation noong 1995. Kahit supporting actress ang role, ipinakita pa rin ni Jacqueline ang pambihira niyang kakayahan sa larangan ng pag-arte. Ginampanan ni Jacqueline ang karakter ni Nining sa naturang pelikula. Siya ang kabit ni Efren, Contemplation, asawa ng bidang si Flor. Dahil sa kanyang pinamalas, kinilala ng pamas at agawad ang kanyang husay kaya ginawaran siya ng 2 award-giving body bilang Best Supporting Actress. Ang pang-apat ay ang patay na si Jesus noong 2016. Nakasentro ang kwento ng patay na si Jesus kina Iyay na ginagampanan ni Jacqueline at sa kanyang mga anak na nag-road trip mula Cebu papuntang Dumaguete para makipagburol sa nawalay niyang asawa na ang pangalan ay Jesus. Nakasungkit ng 2 espesyal na parangal ang naturang pelikula sa ginanap na Q Cinema Festival noong 2016. Ang panglima ay ang Marosa noong 2016. Pero sa kanyang mga ginagampanang karakter sa pelikula, mapa supporting o lead actress man ang karakter niya sa pelikulang Marosa, ang masasabing pinaka nagmarka sa lahat hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo. Si Jacqueline lang naman kasi ang kauna-unahang Pilipino at Southeast Asia actress na nakasungkit ng parangal na Best Actress sa ginanap na 2016 Cannes Festival. Nakasentro ang kwento ng Marosa sa isang mahirap na pamilya sa Maynila na sangkot sa illegal na bintahan ng droga. Alam niyo po mga kapatid, may kalungkutan po ang Bueno Man naming ikukwento sa inyo dahil lahat naman po tayo ay nagulat talaga, nagimbal sa pagpanaw po ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose noong isang araw. Wala po tayong nababalitaan na siya ay may sakit. Hindi po talaga tayo nakabalita ng anumang dinaramdam ni Jane Gak. Yan po ang tunay niyang pangalan. Kaya lahat po tayo ay talagang nasyak tayo, Romel. Tayo mismo, nakasamahan natin, di ba? Lahat ay gulat na gulat talaga. Nako, grabe talaga. Ay. Napakalungkot nito. Simula ng Monday, pinag-uusapan natin isang yumaong veteranang napakahusay na artista. Isang kawalan sa business. Malaking kawalan si Jacqueline Jose. Alam niyo po, paano ba natin sisimulan? Hindi natin mababanggit na mga pelikula at mga teleserye na
siya ay naroon o pinagbidahan niya o pinagkontrabidahan niya. Sa dami po talaga dahil kayamanan po siyang itinuturing ng lokal na aliwan ng mundo ng telebisyon at pelikula. Siya yung kapatid ni Veronica Jones, isa rin dating artista. At madalas namin siyang nakakasama noon ni Tita Rexy. Kapag may mga party, nung ako'y bagitong manunulat pa lang, ako'y dala-dala ni Papa Jesse at saka ni Tita Rexy sa lahat ng mga birthday party na dinadaluhan namin. Nandun si Jane. At alam naman po natin ang kanyang dalawang anak ay hindi niya kasama. Si Gwen ay nasa USA at si Andy Eigenman naman ay mas pinili na po na magbuo ng pamilya sa Siargao. Kaya nakakalungkot talaga itong ang dami pong mga bersyon na lumalabas, pero sabi nga ng kanyang pamilya at ng kanyang manager ay ipaubaya po muna natin sa kanila ang pagdadalamhati habang hindi pa nila ibinibigay ang tunay at totoong impormasyon ng kanyang pagpanaw. At may PNP report na raw pero private viewing. Nasa Arlington Chapels po, nandun na rin po ngayon si Andy Eigenman. Ang cremation po ni Jane Gack o ni Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito. Ang nakakatanong natin ngayon kung si Gwen, hindi na makahahabol si Gwen. Opo, ilang layo kasi. Tapos ang oras pabaliktad. Nakakalungkot ang pamilya. Si Direk Franny Zamora na isa sa mga best friends ni Jacqueline Jose ay nagkasalit umalis kahapon si Direk Franny papuntang Amerika. Tapos doon na niya nalaman. Pagdating niya doon, 5:00 ng madaling araw siya, natulog lang siya. Paggising niya, nalaman na niya yung kay Jacqueline Jose. Kaya, ay nako, alam ko napakaraming kaibigan ni Jacqueline na lahat na shock ngayon. Alam niyo po mga kapatid, hindi pa po muna natin mapangungunahan yung mga kwento, iba-ibang version po ito. Basta't ang alam po natin ay dinatnas na siya doon sa kanyang bahay na nandoon na, pumanaw na at iba na ang kulay. Hindi natin alam kung siya ba ay inatake at bumagsak o siya ay nahulog sa hagdan o kung ano man po ang tunay na pangyayari. Dumating naman agad ang Soko at ang PNP nga po ay mayroon ng report pero hindi nila ilalabas yan. Hindi na nila gagawin yan dahil yun nangyari ito Ronaldo Valdez, di ba? Correct. Yun, totoo. Nakakalungkot talaga, sobra. Hayaan natin ng pamilya ang magsabi kung anong kadahilanan, kung bakit pumanaw si Miss Jacqueline Jose, kung anong tunay na dahilan. Basta kami po dito sa Christy Per Minute, nakikiramay po kami sa lahat ng iniwan ni Miss Jacqueline Jose, isang premyadong aktres na itinuturing po na yaman ng mundo ng pelikula at telebisyon. Ang amin pong pakikiramay, inuulit po namin, nasa Arlington na po si Andy Eigenman ngayon, lumipad na siya agad-agad mula sa Siargao at ang cremation po ni Jacqueline Jose ay ngayon na rin pong araw na ito at ipaubaya po natin sa kanilang pamilya ang araw na ito para sa kanilang pagdadalamhati.